Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Ang buhay ni Bob Sawa ay puno ng kaguluhan at walang katapusang trabaho. Hindi siya isang taong mayroong malinaw na direksyon sa buhay at hindi rin niya nakikita ang kahalagahan ng mga simpleng bagay. Ang kanyang mga araw ay halos pareho, gumigising sa madaling araw, nagmamadaling maghanda, at umaalis sa bahay nang hindi pa nagkakaroon ng magandang pagkakataon upang magpahinga. Laging abala sa trabaho, hindi na niya namamalayan ang mga bagay na mahalaga sa buhay, tulad ng kanyang pamilya at ang kanyang sariling kalusugan. Si Bob ay isang lalaki sa kanyang late 30, may katamtamang pangangatawan, at isang senior manager sa isang kumpanya ng konstruksyon. Karamihan ng kanyang mga oras ay ginugol sa mga proyekto, meeting, at deadlines. Tila hindi na siya nakakaramdam ng saya sa kanyang ginagawa, lahat ng bagay sa kanyang buhay ay naging isang routine. Puno ng stress, wala siyang oras para sa kanyang misis na si Maria, o sa kanilang dalawang anak, na madalas nagreklamo na hindi siya nakakauwi ng maaga. Isang gabing Sabado, habang abala si Bob sa pagpaplano ng mga susunod na hakbang sa kanilang proyekto, nakaramdam siya ng matinding sakit sa dibdib. Sa simula, inisip niyang ito ay dahil sa stress at pagod, kaya ipinagwalang bahala niya. Subalit, habang tumatagal, lalong lumala ang sakit. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang kanyang pananaw ay kumitid. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog siya mula sa kanyang upuan at nawalan ng malay. Dahil sa kabigatan ng insidente, isinugod siya agad sa ospital. Ang mga doktor at nurse ay abala sa kanya, ngunit ang katawan ni Bob ay parang walang buhay. Ang kanyang puso ay tumigil at ang mga doktor ay nagsimula ng resuscitation. Sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap, wala pa rin silang magawa. Wala nang buhay ang katawan ni Bob. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga bagay na hindi nakikita ng mga tao sa paligid niya, ang isang malaking kalat ng liwanag at ang pakiramdam ng kapayapaan na lumulubog sa kanya. Isang matinding liwanag ang sumalubong kay Bob nang siya'y nawalan ng malay. Ang pakiramdam na tila siya'y lumulutang ay hindi kayang ipaliwanag ng kanyang isipan. Wala nang sakit. Wala nang takot. Puno siya ng isang kabuntot na pakiramdam ng kapayapaan na hindi niya naramdaman sa buong buhay niya. Bakit ako narito? Tanong niya sa sarili habang ang kanyang katawan ay tumataas mula sa kanyang higaan. Anong nangyayari? Hindi siya nakakakita ng ibang tao, ngunit pakiramdam niya ay may mga naririnig siyang tinig, mga tinig na malayo ngunit malinaw. Habang patuloy ang kanyang paglalakbay sa liwanag, isang pamilyar na boses ang sumalubong sa kanya. Bob, sabi ng boses, handa ka na ba? Isang pamilyar na boses, ngunit hindi siya sigurado kung kanino nanggaling. Ang mga detalye ay malabo, ngunit ang pakiramdam ng seguridad ay hindi kayang ipaliwanag. Sa kabila ng liwanag, nagsimula siyang makaramdam ng mga emosyong hindi niya naisip na maaring mangyari. Ang mga tanong ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan, ngunit hindi siya makasagot. Gusto niyang magtanong kung ano ang nangyayari sa kanya, ngunit ang mga salita ay hindi lumalabas mula sa kanyang bibig. Ang kanyang katawan ay parang nakapako, hindi makagalaw, at ang liwanag ay nagiging mas maliwanag habang siya ay lumulutang sa isang walang katapusang espasyo. Pagkatapos ng ilang sandali, ang liwanag ay nagsimulang magbago. Ang bawat kulay ay nagiging mas matingkad at tila ang lahat ay nagiging buhay na muli. Sa isang iglap, nakita niya ang kanyang sarili na naglalakad sa isang lugar na puno ng kalikasan, mga bundok, ilog, at puno. Ngunit may isang bagay na kakaiba, walang alinlangan, walang takot. Dito na ba ako? Tanong ni Bob habang naglalakad at tinatanaw ang paligid. Isang mabigat na katahimikan ang pumuno sa hangin. Wala ni isang sagot, ngunit pakiramdam ni Bob ay tila may kasagutan siya sa kanyang mga tanong, walang nakakaalam, maliban sa kanya. Tulad ng isang agos ng ilog, ang mga imahen na dumaan sa kanyang isipan ay nagsimulang maghalo at magtaglay ng mga makulay na alon ng mga alaala. Ngunit sa bawat alon, ang mga bagay na dati niyang pinahahalagahan sa buhay ay nawawala. Ang pagnanasa, ang takot, ang mga alalahanin ay nagsimulang maglaho sa kanyang isipan. Ang eksenang ito ay magsisilbing hudyat ng simula ng isang bagong pananaw para kay Bob, isang pagbabago na magiging kabuntot ng lahat ng kanyang susunod na hakbang. Subalit, siya ay magigising sa isang lugar na hindi niya alam, sa isang ospital, sa isang estado ng kalituhan at hindi pagkakaunawaan. At doon magsisimula ang kanyang tunay na paglalakbay sa pagbabago.
Ang mga mata ni Bob ay dahan-dahang bumangon mula sa madilim na espasyo ng kanyang di malayang mundo. Habang unti-unting bumalik ang kanyang konsensya, nakaramdam siya ng matinding pagkalito at pagkabigla. Ang mga tunog ng ospital, mga tunog ng mga makinang pangmedikal, ang mga pag-uusap ng mga doktor at nurse, ay tila lahat lumulubog sa kanyang tainga. Ang kanyang katawan ay nangangalay, at nang tignan niya ang sarili, ang unang napansin niya ay ang makapal na balbas na tumutubo sa kanyang mukha. Para bang isang buong buhay na ang lumipas mula nang siya ay mawalan ng malay. Nasaan ako? Ang tanong niya sa sarili habang tinitingnan ang paligid. Ang mga dingding ng ospital ay puti at ang amoy ng disinfectant ay sumasalubong sa kanyang ilong. Ngunit hindi ito ang bagay na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang mga tanong ay mas malalim kaysa sa kung nasaan siya. Paano siya napunta rito? Ano ang nangyari sa kanya? Mabilis niyang tiningnan ang kanyang katawan. Ang kanyang kaliwang binti ay hindi gumagalaw at isang matinding sakit ang nagmumula dito. Wala siyang kaalaman kung anong nangyari sa kanya, bakit siya nakahiga sa isang ospital at ano ang dahilan ng kanyang pinsala. Agad siyang tinawag ng isang pamilyar na boses mula sa kanyang kanan. Robert, ikaw ba ay gising na? Isang doktor na nakasuot ng kumpletong proteksyon ang nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Ang mata ni Bob ay pilit na pinilit na mag-focus upang makilala ang mukha ng doktor. Sa kabila ng lahat ng sakit at kalituhan, natutunan niyang kilalanin ang hindi pamilyar na mukha ng taong nakatayo sa kanyang harapan. Ay! Ako si Ea Tan. Nasa ospital ka, Robert. Tinutulungan ka namin. Ngunit bago pa man makapagsalita si Bob, naramdaman niya ang takot na nagsimulang pumasok sa kanyang sistema. Ang mga pangyayari ay tila mabilis at hindi malinaw. Hindi siya sigurado kung ano ang nangyayari, pero ang nararamdaman niyang paranoia ay tila umaabot sa pinakamataas na antas. Sa kabila ng mga paliwanag ng doktor, hindi siya nakakaramdam ng anumang katiyakan. Bakit hindi ko magalaw ang aking binti? Ano nangyari sa akin? Ang doktor, na may malungkot na ekspresyon sa mukha, ay nagsimulang magsalita ng dahan-dahan, ngunit hindi siya sigurado kung handa na si Bob na marinig ang buong katotohanan. Robert, may nangyaring hindi inaasahan. Binigyan ka namin ng mga medikal na paggamot pagkatapos ng isang malubhang cardiac arrest. Hindi pa namin alam kung ano ang sanhi nito. Subalit, kailangan mong magpahinga at maghintay sa mga susunod na tests. Ang sagot ni Tan ay tila hindi sapat para kay Bob. Nang makita niyang iniiwasan siya ng doktor, nagsimula siyang magduda. Nagsimula siyang mag-isip ng hindi kanais-nais na mga bagay, baka ito na ang mga pagsubok na magpapatibay ng mga takot na naitatag sa kanyang isipan. Ang paranoia ay bumangon sa kanyang dibdib at nagsimulang magtago sa kanyang mga saloobin. Wala ka bang ibang ibig sabihin? Ano talaga ang nangyari sa akin? Sa puntong iyon, hindi na nakatiis ang doktor. Tumango siya na parang naghahanda para sa mga bagay na hindi madali sabihin. Robert, ang totoo, may ilang pagkakataon na nawala ang iyong buhay. Ngunit bumalik ka. May mga oras na hindi kami sigurado kung makakabalik ka pa. Matapos marinig ito, parang bigla siyang nahulog sa isang walang katapusang agos ng kabiguan at pangarap. Sa isang iglap, ang liwanag ng kanyang mga tanong at ang pagpapaliwanag ng doktor ay nagsimulang maghalo. Ang mga araw ay dumaan na parang magaan na hangin. Sa kanyang kalagayan, ang bawat sandali ay naging isang pabalik-balik na laban sa mga takot na hindi niya kayang kontrolin. Walang humpay na alalahanin ang bumangon sa kanyang isip. Habang binabaybay ang kanyang panahon sa ospital, unti-unti niyang napansin na may mga tao na nagsisikap na magpatahimik sa kanya, ang mga pamilya niya, lalo na ang kanyang asawa, si Maria. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pagsusumikap, ang kaluluwa ni Bob ay patuloy na naglalakbay sa mga magulong pag-isip na hindi kayang ayusin ng mga salita ng ibang tao. Isang araw, habang siya ay nakahiga sa kama, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na presensya sa kanyang silid. Isang malamig na hangin na dumaan, at narinig niya ang mga paanan ng isang lalaki na papalapit sa kanyang kama. Tumingin siya, at doon ay nakita niya ang isang lalaki na nakasuot ng kakaibang uniforme, isang madilim na berde, at may isang liwanag na nagmumula sa kanyang katawan. Sinong-sino ka? Tanong ni Bob, nang hindi iniiwasan ang kalituhan na nanatili sa kanyang isipan. Ang pangalan ko ay Kendrick, sagot ng lalaki, na may tahimik ngunit malalim na tinig. Ako ay isang manalangin, isang tagapagdasal. Dinala ako rito upang alagaan ka. Bob, kahit papuno ng katanungan,
ay natagpuan ang isang piraso ng kapayapaan mula sa mga salitang iyon. Hindi siya sigurado kung ano ang ibig sabihin ng imanalangin, ngunit ang kanyang intuwisyon ay nagsabi sa kanya na ang tao sa kanyang harapan ay may layunin na hindi pa niya nauunawaan. Pakiusap, magpaliwanag, humiling siya, ang kanyang mga mata ay tumitig sa mga mata ng lalaki. Nasa isang malalim na antas ng kalituhan si Bob nang matutunan niyang hindi lang siya muling ipinanganak sa mundong ito, hindi, ang kanyang karanasan ay tila isang tuloy-tuloy na paglalakbay sa pagitan ng buhay at kamatayan, ng kaalaman at pag-aalinlangan. Ang kakaibang pagbisita ni Kendrick ay nagbigay ng isang uri ng kapayapaan, ngunit ang mga tanong ni Bob ay patuloy na lumalago sa kanyang isipan. Nakahiga siya sa kama, pinagmumuni-muni ang mga salitang binitiwan ni Kendrick. Hindi siya makapaniwala na ang isang imanalangin ay pumunta sa kanyang tabi, ngunit may isang pakiramdam sa kanyang puso na nagsasabing may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mga ordinaryong tao. Si Kendrick ay tila higit pa sa isang simpleng doktor o nurse, at ang kanyang presensya ay nagbigay sa kanya ng di maipaliwanag na proteksyon. May makikilala ka pa, Robert, sabi ni Kendrick, ang kanyang mga mata ay malalim at may kahulugan. May mga bagay na hindi mo pa nauunawaan, ngunit makikita mo rin ang lahat sa tamang panahon. Ang kanyang mga salita ay nakapagbigay ng kaunting aliw kay Bob, ngunit ang mga tanong na naglalakbay sa kanyang isipan ay naging mas magulo. Bakit siya? Bakit siya ang pinili ng Diyos para dumaan sa ganitong uri ng karanasan? Ano ang ibig sabihin ng pagiging muling buhay? Kung wala pa siyang kasiguraduhan sa kanyang kalagayan, paano pa niya ipagpapatuloy ang kanyang buhay? Hindi na muling nagpakita si Kendrick sa loob ng ilang araw, at iniisip ni Bob na baka siya ay isang imahe lamang ng kanyang malupit na pag-isip. Subalit isang gabi, habang nag-iisa siya sa kanyang silid, bumangon ang isang pakiramdam na muling dumapo sa kanyang puso. Isang bagay na tila nagmumula sa ibang mundo, isang liwanag na sumik mula sa dilim ng ospital. Isang naririnig na tunog ng mga paanan na papalapit sa kanyang kama. Ngayon, hindi ito ang tunog ng mga doktor o nurse, kundi isang bagay na malalim at tahimik. Si Bob ay dumilat at nagpatuloy sa pagtingin sa paligid, naghihintay ng kung ano ang mangyayari. Sa kabila ng madilim na gabi, nakita niya si Kendrick na pumasok muli sa kanyang silid. Ngunit may kakaibang aura ang lalaki. Ang mga mata ni Kendrick ay naglalaman ng isang uri ng lihim na alam ni Bob na malalim at makapangyarihan. Bakit ako? Bakit ako ang pinili? Tanong ni Bob, ang mga labi ay nanginginig sa takot at kalituhan. Ang mga mata ni Kendrick ay kumikislap ng kahulugan, at parang lumutang siya ng kaunti sa ibabaw ng sahig. Walang takot sa kanyang mukha, kundi isang seryosong kababaan ng loob. Walang dahilan, Robert, sagot ni Kendrick, ang kanyang tinig ay matimpi ngunit puno ng lambing. Wala sa atin ang makakaalam kung bakit tayo pinili. Ngunit kung maghihintay ka ng tamang sandali, makikita mong may dahilan lahat ng nangyari. Nagpatuloy si Kendrick sa paglapit sa kama ni Bob at umupo sa tabi niya. Ang mga mata ni Bob ay nanatili sa kanya, hindi makapaniwala sa kabigha-bighaning presensya na ito. Gusto mo bang makita kung ano ang nasa kabila ng iyong paglalakbay? Tanong ni Kendrick. Tinutok ni Bob ang kanyang mga mata kay Kendrick. Hindi niya alam kung ano ang aasahan, ngunit isang bahagi ng kanya ay sumagot sa tanong. Sagot niya ng matatag, gusto ko ng kasagutan. Si Kendrick ay tumango, at mula sa kanyang katawan ay lumabas ang isang malambot na liwanag. Hindi ito isang liwanag na nagmumula sa mga ilaw ng ospital, kundi isang liwanag na may kahulugan at malalim na lakas. Habang ito ay nagliliwanag, naramdaman ni Bob na siya ay naalis mula sa kanyang katawan. Ang kanyang isipan ay tila lumilipad patungo sa isang lugar na hindi niya kayang ipaliwanag. Sumama ka sa akin, wika ni Kendrick, at iniunat ang kanyang kamay. Nang hawakan ni Bob ang kamay ni Kendrick, ang paligid ay nagbago. Ang kanyang mata ay tumaas, at nakita niyang ang buong ospital ay unti-unting nawawala. Sa isang kisap mata, naramdaman ni Bob na siya ay lumilipad, umaangat patungo sa isang kalangitan na puno ng mga ulap na tila mas malambot at mas magaan kaysa sa anumang bagay na kanyang nararanasan sa mundo. Kasama si Kendrick, naglakbay siya sa hindi mailarawan na daan patungo sa isang ibang dimensyon. Kung saan tayo pupunta, Robert, ay isang lugar ng kapayapaan. Isang lugar na hindi mo kayang ipaliwanag, ngunit maaari mong maramdaman, sabi ni Kendrick habang sila ay naglalakbay patungo sa isang liwanag na sumik mula sa malalayong distansya. Sa bawat hakbang na tinatahak ni Bob, ang mga takot at kalungkutan na kanyang nararamdaman ay nagsimulang maglaho.
Ang mga alalahanin na matagal nang nagpapabigat sa kanyang puso ay nawala, at sa halip ay napalitan sila ng isang mas malalim na pakiramdam ng pagmamahal at kapayapaan. Sa kanilang pagdating sa dulo ng daan, nakita nila ang isang lugar na puno ng liwanag, ngunit hindi ito tulad ng anumang lugar sa mundong ibabaw. Isang lugar ng walang hanggang katahimikan at walang hangganang pagkakaisa. Sa kabila ng lahat ng pagdududa at takot na dulot ng kanyang kalagayan, si Bob ay nakaramdam ng isang hindi matitinag na kasiguruhan. Dito, Robert, ay maghihintay ang iyong mga tanong, sabi ni Kendrick. Ang lahat ng mga sagot ay nariyan. Ang iyong karanasan ay magdadala sa iyo ng liwanag na hindi mo pa natutunan. Ang liwanag na nag-uumapaw ay nagbigay kay Bob ng kasagutan, mga sagot na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita, kundi nararamdaman lamang sa kalaliman ng kaluluwa. Lahat ng kanyang mga pagdududa ay tila naglaho sa isang kisap mata. Dito, sa lugar na ito, natutunan niyang hindi na niya kailangang mag-alala. Ang kanyang kaluluwa ay payapa at buo. Ang liwanag na bumabalot kay Bob ay patuloy na kumikislap at naglalakbay, ngunit hindi ito nagsasabi ng buong kwento. Ang paglalakbay na ito ay nagpatuloy, at habang patuloy silang naglalakad ni Kendrick sa kalangitan, nararamdaman ni Bob na may isang bagay na mas malalim na nagtutulak sa kanya. Sa bawat hakbang, ang kanyang mga mata ay tumutok sa bawat detalye ng lugar, isang lugar na puno ng pagmamahal at hindi maipaliwanag na kaligayahan. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagkakaroon ng kasagutan sa mga tanong na nagsisilbing pabigat sa kanyang puso. Nasa gitna ng kalangitan, natagpuan ni Bob ang isang ilaw na hindi tulad ng alinman sa mga liwanag na nakita niya noong siya ay buhay pa. Ang ilaw na ito ay mas maligaya, mas mainit, at higit sa lahat, mas personal. Bawat hakbang na tinatahak niya ay nagiging mas maliwanag. May nararamdaman siyang malalim na koneksyon, at isang boses na tila nagsabi sa kanyang isipan, "Ikaw ay narito, dahil ang iyong paglalakbay ay hindi pa natatapos." Si Kendrick, na tahimik na sumusunod sa kanya, ay nagsimulang maglakbay sa isang madilim na sulok ng lugar na ito. Sa pag-akalang wala ng ibang mangyayari, tumingin si Bob kay Kendrick at tinanong, "Kendrick, ano ba ang lahat ng ito? Bakit ako narito? Ano ang gusto mong iparating?" Si Kendrick ay lumingon sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng malasakit, ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay sa kanyang tingin na nagsasabing may mas malalim pang layunin. "Bob, ang bawat kaluluwa ay may misyon, may layunin na nagsisilbing daan patungo sa tamang landas. Kailangan mong matutunan ang halaga ng pag-ibig," sagot ni Kendrick. "Ang iyong paglalakbay ay hindi lamang upang malaman ang mga sagot sa mga tanong mo, kundi upang maintindihan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, pag-ibig sa Diyos, sa iyong kapwa, at higit sa lahat, sa iyong sarili." "Pag-ibig?" tanong ni Bob, isang pahiwatig ng kalituhan sa kanyang tinig. "Hindi ko maintindihan. Hindi ba't ang mga sagot ang kailangan ko, hindi ang mga damdamin?" "Walang mas mahalaga sa pag-ibig, Bob," sagot ni Kendrick, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang wagas na pangako. "Walang halaga ang mga sagot kung wala kang pag-ibig sa iyong puso. Ang pag-ibig ay magbibigay liwanag sa iyong mga tanong." Naramdaman ni Bob na ang mga salitang ito ay may kabigat na kahulugan. Habang sila ay patuloy na naglalakbay sa makulay na kalangitan, dumating sila sa isang lugar na puno ng mga buhay na puno ng kabutihan at pag-asa. Ang mga kaluluwa ay tila nagsasaya, nag-uusap at nagkakaisa. Naramdaman ni Bob na siya ay hindi na mag-isa, kundi bahagi ng isang mas malawak na komunidad ng mga espiritu na nagsisilibing gabay sa isa't isa. Habang patuloy silang naglalakbay, si Kendrick ay nagpatuloy sa kanyang mga kwento ng kaligtasan, mga kwento ng pagbabago. "Bob, ang buhay mo sa lupa ay hindi naging madali," sinabi ni Kendrick, "ngunit ang iyong mga karanasan ay nagsisilbing aral sa iba. Bawat tao ay may mga pinagdadaanan, ngunit ang importante ay ang pagtutulungan natin sa isa't isa." Ngunit sa gitna ng mga usapan at mga kwento, isang imahe ang biglang sumik sa isip ni Bob. Ang imahe ng kanyang asawa, si Carla, ang babae na siya ay iniwan sa lupa. Nakita niya si Carla, nakatayo sa kanyang tabi habang siya ay nakahiga sa kama ng ospital, nananalangin para sa kanyang kaligtasan. Ang mga mata ni Bob ay naging maluhain, at naramdaman niya ang isang malalim na pagkakabit sa kanya. Si Carla, na hindi niya kayang tawagan, ay siya pa ring gumabay sa kanyang pinakamadilim na oras. Ang mga damdaming ito ay tila nagpatibay sa mga aral na natutunan ni Bob. Hindi siya nag-iisa, at mayroong mas malalim na layunin ang lahat ng nangyari.
Ang lahat ng mga sakripisyo, mga pagsubok, at mga pagkatalo ay may dahilan, at siya ay natututo ng higit pa sa kung anong tunay na halaga ng buhay. Carla, bulong ni Bob, at naramdaman niyang ang kanyang mga salita ay bumangon mula sa kanyang puso. Hindi kita kailanman iniwan. Walang huling hiwalay, sagot ni Kendrick, ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang alam ang lahat ng iniisip ni Bob. Ang pag-ibig ay walang hanggan. Hindi nasusukat ang pag-ibig sa oras na ginugol, kundi sa lalim ng koneksyon. Habang patuloy nilang tinatahak ang makulay na kalangitan, napansin ni Bob na ang lugar ay nagsimulang magbago. Ang mga ulap ay nagiging mas magaan at mas makulay, at ang bawat hakbang nila ay nagiging mas buo, mas maligaya. Ang kalangitan ay hindi na lamang isang lugar ng kalungkutan at pag-aalinlangan, ito na ngayon ay naging isang lugar ng pag-asa at pag-ibig. Sa bawat pagninilay, si Bob ay natututo ng mga aral na magbibigay sa kanya ng kapayapaan sa hinaharap. Pagkatapos ng ilang sandali, huminto si Kendrick at tumingin kay Bob. Bumalik ka na ngayon, sabi niya. Ang iyong misyon ay hindi pa tapos. Kailangan mong muling iparating ang iyong kwento sa lupa. Magsimula ka na at magdala ng liwanag. Ang liwanag na nakapalibot kay Bob ay nagsimulang maglaho, unti-unti, para magbigay daan sa isang bagong pagtingin. Ang kalangitan na kanyang tinahak ay nagsimulang magbago ng kulay, ang mga ulap na dati ay malambot at makulay, ay unti-unting naging mas matamlay. Naramdaman ni Bob na ang kanyang katawan ay nagsimulang bumigat, at ang mga pakiramdam ng pag-asa na kanyang naranasan ay nagsimulang maglaho, palitan ng takot at kalituhan. Para bang isang puwersa ang humihila sa kanya, pabalik sa lupa, pabalik sa kanyang katawan, pabalik sa isang mundo na puno ng mga tanong na hindi niya pa rin kayang sagutin. Bob, ikaw ay muling babalik, narinig niyang sabi ni Kendrick, ang kanyang boses na matamis ngunit puno ng kahulugan. Ang iyong misyon ay hindi pa tapos. Pumunta ka na. Maging saksi ng mga himala na darating. Ngunit paano? Paano ako babalik? Tanong ni Bob, ang kanyang boses ay puno ng pangungulila. Hindi ko pa handa. Hindi ko pa naintindihan lahat. Hindi mo kailangang maunawaan lahat ng bagay, sagot ni Kendrick. Ang mahalaga ay ang iyong puso. Sundan mo ito at ang lahat ay magiging malinaw. Naramdaman ni Bob ang isang puwersa na tila bumabalot sa kanyang katawan, ang kanyang pagninilay at ang mga tanong na pumapaloob sa kanyang isipan ay naging tila mahirap habulin, ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang nagbigay gabay sa kanya, ang kanyang pag-ibig kay Carla. Ang mga tanong na nagbabalot sa kanyang isipan ay nagsimulang maglaho habang iniisip ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya, at ang mundo na naiwan niya sa likod. Alam niya na kailangan niyang bumalik, na ang tunay na misyon ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng mga sagot, kundi sa pagbabalik upang ibahagi ang pagmamahal at liwanag na natutunan niya sa kabilang buhay. Ang puwersang humihila sa kanya ay naging mas malakas, at sa isang iglap, ang katawan ni Bob ay muling bumalik sa lupa. Ang sakit at ang kabiguan ay muling bumalik sa kanya, ngunit sa halip na takot at panghihina, naramdaman niyang puno siya ng lakas. Ang kaluluwa na nararamdaman niyang minsang nawawala ay naroroon pa, at sa bawat patak ng pawis na dumadaloy sa kanyang katawan, nararamdaman niyang siya ay muling nabubuhay, hindi lang sa pisikal na katawan, kundi sa espiritual na kahulugan. Nang magmulat siya ng mga mata, ang liwanag ng ospital ay tumama sa kanyang mukha. Siya ay nakahiga sa kama, at sa paligid niya, ang mga tunog ng mga makina at ang patuloy na galaw ng mga nurses at doctors ay tila nagiging pamilyar. Hindi niya agad matukoy kung anong oras o kung anong araw ito, ngunit alam niyang isang bagay ang hindi niya kayang limutin, ang mga aral na natutunan niya sa kabilang buhay. Hindi na siya pareho, hindi siya ang Bob na pumasok sa ospital ng maraming linggo ang nakalipas. Sa bawat sandali ng pagbabalik sa kanyang katawan, siya ay nakaramdam ng isang matinding pakiramdam ng layunin. Walang kamalayan ang mga doktor o mga nurses na patuloy na nagtatrabaho sa kanyang paligid. Ngunit ang tanging bagay na tumatak sa kanyang isipan ay ang pagnanais na maiparating sa iba ang mga natutunan niyang mahahalagang aral. Si Carla. Ang kanyang pamilya. Ang kanyang mga kaibigan, lahat ng mga taong mayroong kakayahang magbago at magbukas ng kanilang puso sa pagmamahal at liwanag. Nang dumating ang kanyang asawa, si Carla, sa ospital, ang mga mata ni Bob ay kumislap ng kagalakan. Nakita niyang dumating siya, matamlay at pagod, ngunit may isang ilaw na nakatanim sa kanyang mga mata. Bob, salamat sa Diyos. Ginising mo ako sa isang panaginip, sabi ni Carla, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Akala ko hindi na kita muling makikita.
Carla, bulong ni Bob, ang kanyang tinig ay puno ng damdamin, nandyan ka pa. Kasama kita. Hindi ko na matitiis ang pag-iisa, ang takot, at ang lahat ng paghihirap na iniwasan ko sa buong buhay ko. Ngayon, alam ko na ang kahalagahan ng bawat sandali kasama ka. Sa kanilang pag-uusap, naramdaman ni Bob na ang buhay ay may bagong kahulugan. Hindi na ito tungkol sa paghahanap ng mga sagot o kaligayahan na maaaring mabili. Ang lahat ay nagiging mas malinaw sa kanya. Ang pag-ibig ay hindi lamang isang emosyon, ito ay isang puwersa na sumusuporta at nagsisilbing gabay sa bawat hakbang ng buhay. Pumunta sila sa simbahan pagkatapos ng mga ilang linggong pag-aalaga kay Bob. Sa harap ng altar, nagdasal sila ng taimtim, nagpasalamat sa Diyos sa pagkakataong magkasama silang muli, at humiling na maging mas matatag ang kanilang relasyon sa bawat pagsubok ng buhay. Si Bob ay hindi na natatakot. Ang lahat ng hindi maliwanag sa kanyang isipan ay naging maliwanag sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan nila. Sa pagbalik ni Bob sa buhay, nagbago siya. Hindi na siya ang taong palaging magulo ang buhay, walang takda sa oras, at puro trabaho ang inaatupag. Sa halip, natutunan niyang tanggapin ang pagmamahal ng kanyang pamilya, ang kahalagahan ng kapatawaran, at ang pag-unawa sa mga bagay na hindi palaging makikita o mauunawaan. Natutunan niyang ang buhay ay hindi tungkol sa kontrol, ito ay tungkol sa pag-surrender at pagtanggap sa mas mataas na layunin. Si Bob Sowa, na ngayon ay ganap ng mulat, ay nakaramdam ng isang bagong sigla sa bawat selula ng kanyang katawan. Hindi na siya ang dating tao, ang abalang tao na laging puno ng takot at agam-agam. Naranasan niya ang kabilang bahagi ng kamatayan, nakita niya ang liwanag na naghihintay sa lahat sa atin, at ngayon, tiyak na alam niya na ang lahat ng naranasan niya ay may dahilan. Ang layunin niya ngayon ay malinaw, mamuhay ng may pagmamahal, koneksyon, at pananampalataya. Sa mga sumunod na araw, ang relasyon nila ni Carla ay mas naging malapit. Hindi lang sila magkasama sa pisikal na aspeto, kundi ang kanilang mga kaluluwa ay tila nagtagpo sa mas malalim na paraan. Alam ni Bob na, para mabuhay mula sa puntong iyon na may layunin, kailangan niyang maging tapat, matapang, at higit sa lahat, puno ng pagmamahal. Isang umaga, habang naghahanda ng kape, nag-usat si Bob at Carla tungkol sa mga pagbabago na nagaganap sa kanilang mga buhay. Marami na silang hinarap na pagsubok, ngunit ngayon ay parang mas malinaw, mas madaling intindihin. Napaisip ka na ba kung anong plano mo pagkatapos ng lahat ng ito? Tanong ni Carla habang nagsisilbi ng kape. Tinitignan niya si Bob ng may halong curiosity at pangunawa. Alam niyang nagbabago si Bob, pero hindi pa niya ganap na naintindihan kung gaano kalaki ang epekto ng karanasang iyon sa kanya. Pumasok si Bob sa isang maikling pagninilay at sumagot, "May bagong layunin na akong natutunan, Carla. May mga bagay na ipinakita sa akin na hindi ko pwedeng baliwalain. Alam ko na ang lahat ng mga naranasan ko ay may dahilan. Hindi lang ito isang pangalawang pagkakataon, ito ay isang pagkakataon para maging mas mabuting tao, para magbigay ng pag-ibig, para ibahagi ang mga natutunan ko." Tumigil siya sandali at muling sumulyap kay Carla. "Gusto kong magtulungan sa mga tao. Hindi lang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng aksyon. Gusto kong turuan sila ng mga bagay na natutunan ko." Tumingin si Carla kay Bob, isang matamis na ngiti ang kanyang ibinunga, ngunit may halong kaba. Alam niyang may malaking pagbabago na mangyayari, ngunit hindi niya alam kung anong eksaktong landas ang tatahakin ni Bob. "Talaga? Magpapalit ka ng karera o?" tanong ni Carla, ang mga matay puno ng pagka-curious. Tumayo si Bob at nagpunta sa bintana. Doon, ang mundo ay tila puno ng mga posibilidad, ngunit alam niyang hindi madali ang daraanan niya. Marami pa ring mga tanong na kailangang masagot, maraming hadlang na kailangang pagdaanan. "Carla, nagsasabi ako ng totoo. Hindi ko alam kung paano ito magsisimula, pero alam ko na magsisimula ako. Hindi ko kayang baliwalain ang tawag na ito, na magtulungan sa iba, na ibahagi ang aking karanasan," sagot ni Bob, na nagtataglay ng tiwala sa bawat salita. "Gusto ko itong simulan sa mga taong pinakamalapit sa akin. Gusto kong malaman nila na ang pagmamahal at pananampalataya ay may kakayahang magbago ng buhay." Si Carla ay nagniti ng may pagkakaintindi. Alam niyang ang buhay ni Bob ay hindi na magiging pareho, at isang bagong kabanata ang magsisimula. Ngunit may isa pa siyang tanong na nais itanong, "At ano ang plano mo para sa pamilya mo, Bob?" Ang tanong ni Carla ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon upang mag-isip ng mas malalim. Si Bob ay hindi lang naglalayong baguhin ang kanyang sariling buhay, kundi pati na rin ang mga relasyon na matagal na niyang iniwasan.
Ang kanyang pamilya ay nagsimula niyang yakapin muli, at ang proseso ng pagpapatawad ay nagbigay sa kanya ng isang bagong pananaw sa buhay. Nang maglaon, naghanap si Bob ng mga pagkakataon upang makipag-ugnayan sa mga miyembro ng kanyang pamilya. Inuna niyang hanapin ang kanyang ina, ang kanyang kapatid na babae, at pati na rin ang kanyang ama. Alam niyang ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng nasa paligid niya, upang lahat ay makapagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa paggaling. Nang makita niya ang kanyang ina, isang emosyonal na tagpo ang naganap. Niyakap siya ng kanyang ina, at nang tinitigan ni Bob ang mukha ng kanyang ina, hindi lang siya nakakita ng isang matandang babae, kundi isang ina na tulad niya, may mga sugat din mula sa nakaraan. Matagal na panahon ng pagkakahiwalay ang kanilang naranasan, ngunit ang kanilang muling pagkikita ay nagsilbing simula ng pagpapatawad at kaligtasan. Anak, hindi kita nakalimutan. Alam ko, darating ang panahon na babalik ka, sabi ng kanyang ina, ang mga matay puno ng luha. Si Bob, sa mga sandaling iyon, ay hindi na alam kung ano ang sasabihin. Ang tanging magagawa niya ay yakapin siya at hayaan na punuin ng mga hindi nasabing salita ang kanilang pagitan. Alam niyang ang pagpapatawad ay hindi para baguhin ang nakaraan, kundi para magpatuloy sa hinaharap. Matapos nito, pinuntahan niya ang kanyang ama. Ang pag-uusap nila ay mas mahirap, puno ng tensyon. Ngunit hindi siya sumuko. Alam niyang kailangan niyang pagdaanan ito para magpatuloy. Ang mga simpleng salita na binitiwan niya ay puno ng lakas. Hindi ko alam kung pinatawad mo na ako, Ama, ngunit pinatawad kita. At kahit mahirap, nais ko lang na malaman mo na mahal kita. At gusto ko nang magpagaling tayo, sinabi ni Bob. Masakit man, ngunit sa paglipas ng mga araw, naramdaman ni Bob ang gaan sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi niya mababago ang nakaraan, ngunit hawak na niya ang kapangyarihang baguhin ang hinaharap. Samantala, nagsimula ring mas magpakita si Bob sa kanyang komunidad. Nakipag-ugnayan siya sa mga grupong tumutulong sa mga taong dumaan sa matinding pagsubok at ibinahagi ang kanyang karanasan. Nalaman niyang hindi lang siya nakakatulong sa ibang tao, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Ang bawat kwento na ibinabahagi niya ay isang hakbang patungo sa kanyang sariling pagpapatawad at paggaling. Habang lumilipas ang mga araw, naramdaman ni Bob na ang buhay niya ay nagsisimula ng umunlad. Ang pananampalataya niya ay mas naging malalim at ang relasyon nila ni Carla ay lalong naging matatag. Mas pinahalagahan nila ang bawat sandali na magkasama. Si Bob ay nagkaroon ng lakas na harapin ang lahat ng hamon ng buhay. Alam niya na hindi siya nag-iisa at ngayon, mas handa na siyang magtulungan sa iba at magbigay ng pagmamahal sa mundo. Isang linggo matapos ang kanilang unang pag-uusap tungkol sa mga pagbabago, nagsimula na si Bob na maglaan ng oras para magplano ng mas konkretong hakbang patungo sa kanyang bagong misyon. Isang araw, naglakad siya sa parke. Ang malamlam na araw ay dahan-dahang sumisikat sa kanyang likuran, at nararamdaman niya ang hangin na dumadampi sa kanyang balat. Bagaman siya ay muling nakakaramdam ng takot at hindi sigurado sa mga hakbang na tatahakin, alam niyang wala ng atrasan. Si Carla, na palaging suportado sa mga desisyon ni Bob, ay nagsimula ng makipag-ugnayan sa mga lokal na komunidad at mga grupo na makakatulong kay Bob sa kanyang misyon. Bagamat hindi pa nila lubos na naiintindihan kung anong magiging direksyon ng buhay ni Bob, sinusuportahan nila ang bawat hakbang niya. Bob, nandito na ako, sabi ni Carla habang dumating siya sa parke at tinungo ang direksyon ni Bob. Nag-usap ako sa ilang mga tao sa komunidad. Ang mga may sakit, mga nawalan ng pamilya, at mga tao na naguguluhan sa kanilang buhay, handa silang makinig sa mga kwento ng pagbabago. Baka ito ang pagkakataon natin. Habang naglalakad sila, nag-usap sila tungkol sa mga plano na gagawin nila. Pinag-uusapan nila kung paano nila maipapakalat ang mensahe ni Bob, hindi lang para magbigay ng pag-asa sa mga nawawalan ng direksyon, kundi pati na rin sa mga tao na nahihirapan sa mga personal na hamon. Alam ko na hindi magiging madali, pero nararamdaman ko na may tungkulin tayo na gawin ito, hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng tao na nangangailangan ng liwanag sa madilim na panahon, sagot ni Bob, ang mata ay puno ng determinasyon. Sana'y makatulong tayo sa mga taong nawawala ang pag-asa. Sa kanilang mga plano, nagpasya si Bob na magsimula ng isang grupo ng suporta. Hindi siya nagplano na magsimula agad ng malalaking seminar o pampublikong pagtitipon, kundi maglaan muna ng maliliit na komunidad kung saan makakapagbahagi siya ng kanyang kwento at makikinig sa iba. Bagamat hindi siya tiyak kung saan magsisimula, natutunan niyang magtiwala sa bawat hakbang at maghintay ng tamang pagkakataon.
Samantala, nagpatuloy si Carla sa paghahanap ng mga lokal na organisasyon na makakatulong kay Bob. Napag-usapan nila ni Bob na mahalaga na maghanap ng mga tao na handang makinig, hindi lang sa kanyang kwento, kundi pati na rin sa mga kwento ng iba. Alam nilang hindi lang sila ang may mga kwento ng pagpapatawad at pagbabago. Kaya't nagsimula silang magsagawa ng mga paghahanap sa mga tao sa kanilang komunidad na nakakaranas ng matinding paghihirap, upang maipakita sa kanila na may pagkakataon pang magbago at may pag-asa pa sa buhay. Isang araw, nagdaos sila ng isang maliit na pagtitipon sa isang lokal na simbahan. Ang simbahan ay may mga tao na naghahanap ng pangunawa, pagkakaroon ng koneksyon, at higit sa lahat, ng pag-asa. Nakaupo si Bob sa harap ng isang maliit na grupo ng mga tao. Lahat sila ay tahimik, nag-aabang sa kung ano ang sasabihin ni Bob. Sa likod ng mga mata ni Bob ay ang makulay na kwento ng kanyang buhay na nagbigay sa kanya ng lakas upang magsalita. Alam niyang ang bawat salita na binitiwan niya ay may kakayahang magbigay ng liwanag sa madilim na mundo ng iba. Salamat sa pagdating niyo ngayon, nagsimula si Bob. Alam kong hindi madali ang buhay at lahat tayo ay may mga pagsubok na pinagdadaanan. Ako rin ay dumaan sa isang napakahirap na sitwasyon, isang karanasang magpapaalala sa atin na ang buhay ay hindi lang puro takot at sakit, kundi mayroong mas mataas na layunin sa lahat ng ito. Nais ko lang na ibahagi sa inyo ang kwento ko, hindi para humingi ng awa, kundi para ipakita sa inyo na may pag-asa pa, at may mga pagkakataon na ang ating pagdadaanan ay may dahilan. Nagsimula nang pumasok sa mga isipan ng mga tao ang mga salitang binitiwan ni Bob. Isang babae na tila may pinagdadaanan din ang nagsalita pagkatapos ng ilang sandali. Bob, hindi ko alam kung anong nararamdaman mo, ngunit parang ramdam ko na may bago akong perspektibo ngayon. Salamat sa iyong mga salita. Sa pagtitipon na yon, hindi lang kwento ni Bob ang naging mahalaga. Ang bawat tao sa silid ay nagbahagi ng kanilang sariling mga karanasan, at bawat kwento ay nagsilbing ilaw sa isa't isa. Si Bob ay nakaramdam ng isang malalim na koneksyon sa mga tao, at nakita niya na ang simpleng pagtulong sa iba ay may epekto na higit pa sa kanyang inaasahan. Ang bawat kwento ay nagbigay ng lakas at inspirasyon, hindi lang kay Bob kundi sa lahat ng naroroon. Ang mga bagay ay nagsimulang lumago. Mula sa isang maliit na grupo sa simbahan, nagsimula silang magbuo ng mas malalaking pagtitipon. Ang mga tao ay nagsimulang magbahagi ng kanilang mga kwento, at si Bob ay naging isang simbolo ng pag-asa at pagbabago. Hindi lang siya ang nagbigay ng inspirasyon sa iba, kundi natutunan niyang ang pagbabahagi ng kanyang karanasan ay nagbibigay rin sa kanya ng kalakasan upang magpatuloy. Si Carla, na palaging sa kanyang tabi, ay naging isang mahalagang bahagi ng kanyang misyon. Siya ang nagbigay ng lakas kay Bob upang magpatuloy sa kabila ng mga pagdududa at hamon. Nagtrabaho silang magkasama upang gawing mas malawak ang mensahe ni Bob, hindi lamang sa kanilang komunidad, kundi sa buong bansa. Hindi lang sila mag-asawa, kundi naging magka-team sila sa pagpapakalat ng pag-asa at pagmamahal. Nang maglaon, nakatanggap si Bob ng tawag mula sa isang malaking ospital na nais nilang makipag-ugnayan. Isang departamento ng mental health ang humiling ng isang seminar mula kay Bob, upang makapagbahagi siya ng kanyang kwento sa mga pasyente nilang dumadaan sa depresyon, trauma, at mga pagsubok sa buhay. Ito na ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng ganitong uri ng tawag, at agad niyang tinanggap ang imbitasyon. Habang nag-iisip siya tungkol sa seminar, naramdaman niyang isang bagong simula na naman ito sa kanyang misyon. Ang mas malalaking hakbang ay darating, ngunit handa na siya. Alam niyang walang makakatalo sa lakas ng pananampalataya at pagmamahal, at higit sa lahat, sa tiwala sa Diyos. Ang seminar na inilaan sa ospital ay naging isang malaking hakbang para kay Bob at Carla. Hindi na lang ito isang pagkakataon upang magbahagi ng kwento, kundi isang seryosong pagsubok kung paano nila mapapalawak ang mensahe ni Bob sa mas maraming tao, at paano nila makakamtan ang mas malalim na koneksyon sa mga tao na may pinagdadaanan. Naglakbay sila patungo sa ospital, naguguluhan man sa kung anong magiging reaksyon ng mga tao, ngunit buo ang loob na magsimula ng bagong yugto sa kanilang misyon. Dumating sila sa ospital na may halo-halong emosyon, takot, kaba, at excitement. Habang papasok sila sa mga pasilyo ng ospital, pinagmumuni ni Bob ang bawat hakbang. Ang ospital na ito ay tila isang lugar ng mga sugatang kaluluwa, mga tao na nasaktan, nawalan, o nadapa sa buhay. Ang lugar ay puno ng mga kwento na naghihintay marinig, at sa kanya, nagiging malinaw ang kanyang misyon, hindi lang magbigay ng kwento, kundi magbigay ng pag-asa na magpapaalab sa mga pusong naglalakbay sa dilim.
Pagpasok nila sa isang silid, nakita nila ang ilang mga pasyente at mga manggagamot na naghintay. May ilan na mukhang nag-aalangan, may ilan na tahimik, at may ilan naman na ang kanilang mga mata ay puno ng pagnanais na marinig ang isang salaysay na magbibigay sa kanila ng lakas. Isang tao, isang babaeng mayroong mahahabang buhok at nakayuko, ang nakatanggap ng atensyon ni Bob. "Magandang araw," sabi ni Bob habang inilalagay ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at tinitingnan ang bawat isa sa kanila. "Ako po si Bob, at nais ko po sanang ibahagi sa inyo ang aking kwento, hindi po upang magturo, kundi upang magbigay liwanag sa ating lahat. Lahat tayo ay may pinagdadaanan, at minsan, ang pinakamaliit na kwento ng pag-asa ay maaaring magbigay gabay sa ating daraanan." Habang nagsisimula si Bob, ang mga mata ng mga tao sa kwarto ay nagbukas. Ang ilang mga pasyente ay hindi makatingin ng diretsyo kay Bob, ngunit ang kanyang mga salita ay umaabot sa kanilang mga kaluluwa. Habang tumutok siya sa pagbabahagi ng kanyang karanasan, naalala niya ang mga detalye na nagbigay lakas sa kanya, ang kanyang malupit na karanasan ng muling pagsilang at ang kanyang sariling pag-asa na nahanap sa dilim. Isa-isang nagbahagi ang mga pasyente ng kanilang kwento. Ang bawat isa sa kanila ay may sugat na hindi nakikita, at bagamat hindi sila makakapagsalita ng buo, ang kanilang mga mata ay nagsasalita, mga mata na puno ng tanong at hinagpis, ngunit nagsimula rin silang magningning ng liwanag. Si Maria, isang batang ina na nawalan ng asawa sa isang aksidente, ay nagsimula ng kwento ng kanyang buhay. "Hindi ko alam kung paano ko susuungin ang lahat ng ito," wika ni Maria, ang boses niya ay puno ng kalungkutan. "Nag-iisa na lang ako sa pagpapalaki ng aking anak. Gusto ko sanang magpatuloy, pero hindi ko alam kung saan magsisimula." Sa pagsagot ni Bob, nakita niyang natututo siyang makinig sa mga kwento ng iba. "Maria, naalala ko ang isang bahagi ng aking buhay na nag-aalala ako sa aking pamilya. Pero isang bagay ang natutunan ko, na ang bawat hakbang na kinuha ko ay patungo sa isang mas mataas na layunin. Kung hindi ko sila nahanap sa oras na yon, hindi ko mararamdaman ang mga bagay na nararamdaman ko ngayon." Ang kwento ni Bob ay nakatulong kay Maria na makita ang liwanag sa kanyang mga mata. Nakita ni Bob na bawat kwento ay may sariling paraan upang magbigay lakas, at bawat tao sa kanilang harapan ay may kakayahang magsimula muli. Habang nagpapatuloy ang seminar, isang pasyente ang nagtanong, "Paano po ba ninyo hinarap ang takot at ang mga tanong na walang sagot?" Si Bob ay huminto sandali, inisip ang mga pagkakataon kung kailan siya natakot at nagduda sa kanyang sarili. "Ang takot ay parte ng buhay. Hindi mo ito matatakasan, ngunit natutunan ko na ang tunay na lakas ay nanggagaling sa pagtanggap. Nagtanong ako kung mayroong sagot, pero sa huli, natutunan kong ang pinakaimportante ay ang magsimula, kahit na walang katiyakan. Kung walang takot, walang pagsubok, at kung walang pagsubok, hindi natin matutuklasan kung gaano tayo kalakas." Isang malalim na katahimikan ang bumaba sa kwarto. Ang mga tao ay tahimik, ngunit nararamdaman ni Bob na ang kanyang mga salita ay umaabot sa kanilang mga puso. Ang takot ay hindi mawala sa isang iglap, ngunit ang pananampalataya at tiwala sa sarili ay magbibigay gabay. Pagkatapos ng seminar, isang magaan na pakiramdam ang bumalot kay Bob. Nakaramdam siya ng kagalakan, ngunit higit sa lahat, ng pasasalamat, hindi lang sa mga pasyente, kundi sa bawat hakbang na napagdaanan nila ni Carla. Ang seminar ay hindi lang naging isang oportunidad upang magbigay ng gabay, kundi naging isang pagkakataon upang siya mismo ay magpatuloy sa kanyang misyon. "Bob, sigurado ako na marami kang na-inspire," sabi ni Carla habang naglalakad sila palabas ng ospital. "Tingnan mo sila, parang may liwanag sa kanilang mga mata. Naramdaman nila ang iyong kwento." "Tama ka," sagot ni Bob. "Pero ang mas mahalaga, Carla, ay natutunan ko na hindi lang ako ang may mensahe. Lahat tayo ay may mensahe na pwedeng magbigay pag-asa. Ang kwento ko ay naging daan, pero sa huli, ang mga tao rin ang nagbigay lakas sa isa't isa." Nang magtungo sila sa kanilang sasakyan, si Bob ay nakangiti. "Alam mo, Carla, sa lahat ng nangyari, ito na yata ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ko. Hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng mga tao na handang makinig." Makalipas ang ilang linggo mula sa seminar, nagsimula nang magbukas ang mga pinto ng mga bagong oportunidad para kay Bob at Carla. Ang bawat seminar, bawat kwento na kanilang ibinabahagi, ay nagiging sanhi ng mga malalim na pagbabago sa buhay ng mga tao. Si Bob, na dati abala sa kanyang trabaho, ay ngayon ay nakatuon na sa pagtulong sa mga nangangailangan ng gabay.
At si Carla, bilang katuwang, ay patuloy na nagsisilbing lakas at suporta para kay Bob, habang siya naman ay natututo at lumalago sa kanilang paglalakbay. Ngunit isang hindi inaasahang pagsubok ang dumating sa kanilang buhay. Isang araw, natanggap ni Bob ang isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. "Hello, Bob," ang boses sa kabilang linya. "Ito si Daniel, isang doktor mula sa ospital kung saan ka na ospital kamakailan. May mga pasyente kaming may parehong kondisyon na tulad ng iyo, at gusto naming magtanong kung pwede mong makipagkita at magbahagi ng iyong kwento." Hindi alam ni Bob kung anong klaseng tawag ito. May pagkabahala ngunit may halong interes sa kanyang boses. Pumayag siya na makipagkita kay Daniel at nang sumunod na araw ay nagpunta sila sa ospital kung saan ang kanilang seminar ay ginanap. Pagdating nila, sinalubong sila ng isang medyo batang doktor na may malinis at maayos na suot. "Bob, salamat sa pagpunta," sabi ni Daniel na may ngiti. "Alam namin na hindi madali para sa iyo ang magbalik dito, ngunit kailangan namin ang iyong tulong. May mga pasyente kami na dumaan sa parehong karanasan ng pagkamatay at pagbabalik, at ang kwento mo ay may kakayahang magbigay liwanag sa kanila." Tinutok ni Daniel ang kanilang atensyon sa isang maliit na kwarto, kung saan 3 pasyente ang nakahiga sa kanilang mga kama, tila walang lakas at tila nag-aalangan. Ang kanilang mga mata ay puno ng tanong, puno ng takot, at puno ng pag-aalinlangan. "Ang mga pasyenteng ito," sabi ni Daniel, "ay pareho ng karanasan mo. Namatay sila sa ilang minuto at pagkatapos ay nagbalik sa buhay. Ngunit hindi nila kayang tanggapin kung ano ang nangyari sa kanila. Nakakaranas sila ng matinding trauma at takot. Kailangan nila ng gabay at ikaw lamang ang may kwento na makakatulong sa kanila." Pinagmasdan ni Bob ang mga pasyente. Isa-isa, ang kanilang mga mata ay nagsimulang mag-angat, naglalabas ng mga emosyon na hindi nila kayang ipaliwanag. Isang babae, na may buhok na maitim at may mga mata na naglalaman ng kalungkutan, ang unang nagsalita. "Bob, paano mo hinarap ang takot? Paano mo nalaman na ang iyong kwento ay totoo?" Bumuntong hininga si Bob at iniisip ang lahat ng pinagdaanan. "Noong una, ako rin ay takot. Hindi ko alam kung paano ko matatanggap na ako ay patay. At ang hindi ko kayang tanggapin ay ang hindi ko pagkakaroon ng pagkakataon na magsabi ng mga saloobin ko sa aking pamilya. Pero nang ako ay muling magising, natutunan ko na ang tunay na kahulugan ng buhay ay hindi nasusukat sa mga materyal na bagay. Ang buhay ay tungkol sa mga relasyon, sa mga kwento ng pagmamahal at pag-unawa." Habang nagsasalita si Bob, ang kanyang mga salita ay tila tumimo sa puso ng bawat isa sa kanila. Si Carla, na nasa gilid, ay nagsimulang magtala ng mga impormasyon. Alam niyang ang pagkakataong ito ay hindi lang para kay Bob, kundi para sa lahat ng naroroon. Nagmamasid siya, nakakaramdam ng pag-aalala at ng kagalakan ng sabay, dahil alam niyang ang kwento ni Bob ay magbibigay gabay sa mga tao sa kanilang harapan. Isa pa sa mga pasyente, isang lalaking may kalumaan at may mga palatandaan ng matinding kalungkutan sa kanyang mukha, ang nagtanong, "Bob, paano mo natutunan na magpatawad pagkatapos ng lahat ng ito?" "Ako, hindi ko kayang patawarin ang aking sarili. Paano kung nagkamali ako? Paano kung hindi ako naging mabuting tao?" Puno ng malasakit ang tono ni Bob. Ang pagpapatawad ay hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili mo. Hindi mo kailangang magsisi sa mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Ang lahat ng nangyari sa ating buhay, mabuti man o masama, ay may dahilan. Kung patuloy nating pinapalakas ang ating mga sarili, magagawa nating tanggapin ang mga pagkakamali natin at magpatuloy sa buhay. Huwag mong hayaan na ang nakaraan ay magdikta ng iyong hinaharap. Habang nagsasalo ng mga kwento at karanasan ang bawat isa sa kanila, nagsimulang magbago ang atmosfera sa kwarto. Hindi lang si Bob ang nagbigay ng lakas, kundi ang bawat isa sa kanila. Nakita nila ang isang bagong pag-asa, isang bagong pagninilay na nagsasabing, hindi tayo nag-iisa. Sa paglipas ng oras, natapos ang kanilang pagtitipon. Tumayo si Daniel at nagpasalamat kay Bob at Carla. "Maraming salamat. Ang mga pasyenteng ito ay nakatanggap ng bagong pananaw sa buhay nila, at lahat ito ay dahil sa iyo, Bob." Si Bob ay nagsimulang maglakad palabas ng kwarto, ngunit isang hindi inaasahang tanong mula kay Daniel ang nagpaiwas sa kanya. "Bob, sa lahat ng kwento mo, paano mo matutunan na hindi ka nag-iisa sa lahat ng ito?" Si Bob ay huminto, nag-isip saglit, at tumingin sa harap. "Alam mo, Daniel, minsan hindi natin nakikita ang tulong na ibinibigay sa atin. Pero sa bawat hakbang na ginagawa natin, laging may katuwang tayo sa ating paglalakbay.
Hindi ako nag-iisa at ni ikaw at ni Carla. At kahit sa oras ng takot, ang Diyos ay laging nandyan. Habang papalabas sila ng ospital, nag-aalala si Carla, ngunit nakita ni Bob ang isang bagong layunin sa kanyang mga mata. Hindi lang siya nagbabahagi ng kwento, kundi nagbibigay siya ng lakas sa mga taong nawalan ng pag-asa. Ang malamlam na liwanag ng simbahan ay nagbibigay ng pakiramdam ng katahimikan at kapayapaan. Nakaharap si Bob sa altar, ang kamay ni Carla ay mahigpit na nakahawak sa kanya. Pareho silang tahimik, binabaybay ang landas patungo sa isang bagong buhay. Ang mga karanasan ni Bob sa ospital at ang mga aral na natutunan niya mula sa kanyang halos pagkamatay ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung paano magsimula ng isang bagong kabanata, ngunit natutunan niya na, sa kabila ng lahat ng dilim, may liwanag na naghihintay sa dulo ng tunel. Carla, nagsimula si Bob, ang boses niya ay may kasamang kabiguan at pag-asa. Hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari. Lahat ng ito ang lahat ng naramdaman ko, ang mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Alam mo ba na para akong lumakad mula sa kamatayan patungo sa buhay? At kahit sa lahat ng nararamdaman kong takot, natutunan ko na may isang mas mataas na layunin na nag-ugnay sa lahat. Tumingin si Carla kay Bob. I know, Bob, sagot niya, ang boses niya ay puno ng lambing. Ikaw at ako ay pareho nating nakita ang mas mataas na layunin. Ang Diyos ay palaging may plano sa atin. Hindi ko alam kung paano at kung anong mangyayari, pero sigurado akong hindi ka mag-isa. Si Bob ay huminga ng malalim. Gusto ko nang magbago, Carla. Gusto ko nang maging mas mabuting tao, hindi lang para sa iyo, kundi para sa ating mga anak, at higit sa lahat, para sa aking sarili. Gusto kong magsimula ulit mula sa pinakasimula. Si Carla ay ngumiti, at ang kanyang mata ay kumikislap ng pag-ibig at pangako. Bob, mahal ko ang taong ito na binago ng Diyos. Magkasama nating tatahakin ang bagong daan. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap, ngunit kung ikaw ang kasama ko, handa akong harapin ito. Sabay silang lumapit sa altar. Nararamdaman ni Bob ang presensya ng Diyos sa paligid nila, isang tahimik na kapayapaan na parang ang bawat galaw nila ay naayon sa plano ng langit. Nasa harap nila ang simbahan, ang mga ilaw ng mga kandila ay naglalaro sa dilim ng gabi, nagbibigay ng magaan na liwanag. Ipahayag mo ang iyong mga saloobin, utos ni Carla. Ihanda natin ang ating mga puso. Bob ay yumuko at nagdasal, ang kanyang mga mata ay nakapikit at ang kanyang mga kamay ay magaan na nakataas. Panginoon, salamat po sa lahat ng biyaya. Salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon sa akin na magbago, na magkaroon ng pagkakataong magsimula ulit. Ibinabalik ko sa inyo ang aking buhay. Tulungan po ninyo kami ni Carla sa aming bagong paglalakbay. Patnubayan niyo po kami, Panginoon. Habang nagsasabi ng panalangin, ramdam ni Bob ang isang mainit na pakiramdam na pumapalibot sa kanya. Parang isang malambot na yakap na mula sa itaas. Tinutulungan siya ng Diyos na magpatawad, hindi lang sa iba kundi sa sarili rin. Nagkaroon siya ng kalinawan, at sa gitna ng mga pagsubok na dumaan sa kanyang buhay, natutunan niyang tanggapin ang lahat ng ito bilang bahagi ng kanyang espiritual na paglago. Matapos ang ilang sandali ng taimtim na pagdarasal, tumingin si Bob kay Carla at tinanong siya, handa ka na ba? Opo, sagot ni Carla nang may ngiti sa labi. Hindi na tayo maghihiwalay. Sa parehong sandali, parehong nalamnam nila ang isang pagbabago sa loob nila, isang pagbabago na hindi kailanman mawawala. Hindi na nila alintana ang lahat ng takot na nararamdaman nila noon. Nasa lugar na sila ng pananampalataya at pagmamahal. Ang Diyos ay may gabay sa bawat hakbang nila, at sa bawat bagong hakbang na tatahakin nila, handa silang magpatuloy. Muling nagdasal si Bob, at naramdaman nila ang kapayapaan na dulot ng banal na espiritu. Hindi nila kayang ipaliwanag ang nararamdaman nilang kapayapaan, ngunit tiyak sila na isang bagong kabanata ang magsisimula para sa kanilang pamilya. Sabay nilang iniangat ang kanilang mga kamay sa itaas, sabay nilang tinanong ang Diyos, Panginoon, pagpalain niyo po kami, bigyan ng lakas at gabay. At sa mga darating na hamon, patuloy po sana kayong magbigay ng liwanag sa aming landas. Nagpatuloy ang kanilang pagdarasal sa loob ng simbahan. Nararamdaman ni Bob na parang ang bawat salitang kanilang binibigkas ay bumangon mula sa pinakamalalim na bahagi ng kanilang mga kaluluwa. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang hinarap, natutunan nilang magtiwala sa Diyos at magsimula muli. Alam nila na may malaking layunin ang bawat araw na darating. Matapos ang kanilang pagdarasal, nagtakda sila ng bagong pananaw para sa kanilang buhay.
Hindi na sila maghihiwalay. Ang bawat hakbang ay magiging magkasama, hindi lamang bilang mag-asawa kundi bilang pamilya na binago ng Diyos. Hindi nila alam kung anong hinaharap ang naghihintay sa kanila, ngunit tiyak sila na anuman ang mangyari, magkasama silang tatanggapin ito. Huwag kalimutan mag-iwan ng komento. Kung ikaw ay nakarating hanggang sa dulo ng video, magsulat ng salitang "pagbabago" sa ibaba. Gustong-gusto naming malaman kung sino ang mga sumusubaybay hanggang sa huling bahagi ng kwento. I-share din ang iyong opinyon o karanasan sa komento, at huwag kalimutan i-like at i-share ang video sa mga kaibigan mo.